Ngayong araw mga pare, dumating na nga yung pagkakataon na sobrang tagal nating inantay. Halos simula pa lang kasi noon talagang tinitignan ko na to at talagang pinapangarap. At sa hindi naman inaasahang pagkakataon yung matagal natin pangarap unti-unti naman natutupad. Nag-umpisa sa paghuhulugan ng motor hanggang sa dumating yung punto na natapos na natin itong bayaran. At sa tinagal-tagal din naman natin ng pagmumotor, alam ko pare-pares na rin natin pinangarap na sana susunod hindi na tayo mababasaan ng ulan. Kaya today ngayong araw mga pare, samahan nyo ako sa mga mangyayari at kaganapan. Bumiyahe na nga rin ako sa kainetong train at taxi dahil meron tayong pupuntahan na pinaka-importanteng mahalaga. Dito nga pala yan sa Mitsubishi Manila Bay dahil yung kotse ngayon nga yung release day. Sa tulong nga rin ng kaibigan natin sila Kay, nakilala natin tong agent na mag-aasikaso sa atin today. Tambay lang muna habang waiting ko ano pa yung mga gagawin. Muni-muni saglit, tingin sa paligid. At di rin katagalan, fill up na ng ibang mga papel. Kaya nung natapos na waiting na nga lang din. At silay ng konti dito sa bagong alaga natin. Kulay pula yung napili natin na kulay dahil para kakaiba pa rin siya sa mata. Maya nga lang din, tinuro na tayo din sa loob at tinuro yung kung ano yung mga nakalagay dito. Pag-drive na rin naman na tayo ng iba't ibang klase ng sasakyan. Pero dahil nga atin to at ako rin naman mismo yung pinakagagamit, napaka-importante talaga ito matutunan. At nung okay na, inaready na nga rin to dito sa gitna at pinuesto. Dahil ang pinaka-exciting part dito mga pare, yung pag-picture taking. So ayan yung bagong kapalitan yung motor natin kaya hindi na siya masyado malalaspag. So ito na yung bagong unit or yung bagong sasakyan na gagamitin natin. Bale ito pala, nakabili na rin ako ng bagong steering wheel cover para naman hindi masyado mabilad sa init kasi hindi pa siya ganun katinted dito sa ibabaw. So ito nga pala yung Mitsubishi Mirage na G4 GLX na 2025 model. So automatic transmission to mga par. Napaka solid na ito. Kaya pagkatapos natin sa sasakyan, dito naman tayo sa motor. Medyo natagalan nga pala tayo mag-upload kasi wala tayong mga pyesa na pwedeng ikabit uli dito. Halos karamihan na rin kasi ng pyesa ng TRC Racing para dito sa motor ko, naikabit ko na. Pero dahil nga maparaan tayo, meron tayong bagong ikakabit ngayon dito. CNC side stand ng TRC Racing. Sobrang quality dahil sa detalye pa lang na pagkaagawa na ito, talaga masasabi mong panalo talaga. So yung mga par, bali ayan, medyo ilang araw din natin na natenga tong motor tapos halos wala rin tayo sa kanya nakakabit na panibagong pyesa or wala tayong panibago na upgrade. Kaya ngayon, deserve niya naman magkaroon ng reward. So, meron tayong bagong pyesa na ikakabit natin dito sa motor natin, which is ito nga, yung side stand mga par. So, yung side stand na to is compatible siya para sa Pino, sa lumang Sporty, and syempre sa Honda Wave. Tapos, ang kabitan ng spring mga par, syempre dapat nandito rin sa harap. Katulad rin na nakakabit sa motor natin. So, ang gagawin ko ngayon is conversion mga par. So, para siya sa ibang motor and wala pa naman lumalabas para dito sa motor natin. So, gagawa natin ng paraan para maisalpak natin dito para halos karamihan na makikita natin pyesa na nakakabit dito sa motor ko is more on TRC Racing na talaga mga par. Kaya sa mga pagkakataon to, sinimula ko na nga agad baklasin ng side stand para yung bago matesting agad natin. Napakadali niya lang pala baklasin, isang tornilyo lang tapos yung itsura ng stock tsaka yung bagong side stand ay papalit natin. So dahil conversion yung gagawin natin dito mga par, may konting adjustment pa rin tayo na gagawin dito. So yung stock ayan, kung napapansin nyo naman medyo malalim yung pinakahukay niya dito. And dito sa ikakabit natin, medyo mababaw siya. Kaya ang gagawin natin, papatabasan natin to. Dadali natin siya dun sa shop. So ganito yung itsura niya, kaya need natin patabasan. Medyo sabit yung pinakatornilyo mga par. Kaya dinala ko na nga to agad dito sa shop kung saan talaga ako nagpapagawa. Tinitignan na rin kung paano yung magiging adjust yung mismong tatabasin. Kaya nung nakuha na yung tamang sukat unti-unti na nga rin itong tinatabasan. Kinukunti-kunti yung pag-grinder para makuha yung mismong lapat. Halos saglit lang din naman to ginawa kaya nung naging okay na. Ganito na nga pala yung pinaka-itsura nilang dalawa. Halos pares na ng uka yung stock na side stand at yung bagong CNC na ikakabit natin. Kaya pag-uwi ko ng bahay, niready ko na nga yung mga gamit para maisalpak na agad natin. Isang tornilyo lang naman yung ikakabit. At kapag naging okay na, yung bagong spring nakasama na itong CNC yung isusunod natin. Kaya matapos may ikabit mga pare, ganito na nga pala yung naging itsura niya. Forma na at mas naging mas maganda pa. Detalye pa lang ng pagkakagawa talaga mapapalingon ka talaga. Si understand na lang talaga yung kulang, ipalag-palag na.